Vanessa Alcantara grew up in a countryside for as long as she can remember. Kaya naman mas pinili niyang manirahan sa probinsya at pamahalaan ng rancho na pinamana sa kanya ng kanyang lolo kesa ang manirahan sa lungsod at makipagsosyalan. She likes to wear dirty and ragged shirts, boots and hat, rather than wear a long tight dress, makeup and silhouette shoes. Mas gusto niyang sakyan ng kabayo kesa ang sakyan ng magarang sasakyan na sakalang niya nagagamit kapag may mga okasyon sa pamilya nila. Mas gusto niyang tumambay o matulog sa silong ng puno o kaya ay mga rera kesa ang pumunta sa mga mall at mag-shopping. Wala siyang kaibigan maliban na lang sa mga kasama niya sa rancho at sa kabayo niya. Weirdo man sa paningin ng iba, pero yun talaga siya. She loved being herself. She loves being alone. She loves everything about her private and peaceful life. Marami rin ang mga lalaking naghahayag ng kanilang pagkagusto sa dalaga, pero tinatanggihan niya ang mga ito dahil sa isang malalim na kadahilanan na ayaw na niyang maungkat pa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay makikilala niya si Gabriel Mondragon, isa sa mga bagong trabahador na nagtatrabaho sa rancho niya. Lalaking hindi man lang niya nakitaan ng pagkagusto sa kanya. Ang lalaking hindi niya maitatangging may angking kagandahang lalaki. Ang lalaking kahit saan pumunta ay nasa isip niya at bumabaliw sa kanya. Prologue. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Vanessa habang nakatingin sa labas ng kanyang bintana at pinapaypayan ng sarili. Bakit pa ang init sa Pilipinas? Ang dami na ngang puno sa paligid niya pero ang init pa rin. Nasa probinsya na siya kung saan walang malalaking gusali at polusyon pero sobrang init pa rin. Damit. Naiinis niyang sambit. Saka hinubad ang suot na damit na nabasa na ng kanyang pawis. Tanging panloob na lang ang saplot na natitira sa kanya at imbis na sa kama na higa ay sa sahig siya dumiretso. That's better. She hummed as she felt the coldness of the floor on her skin. Nakapikit siya habang ninanamnamang napakalamig na sahig. Ngunit agad din namang nawala kaya naman naiinis siyang bumangon. She wants to take a bath pero 2 beses na siyang naligo. She wants to turn on the aircon. Pero aksaya naman sa kuryente. Sigaw niya, saka nagdadabog na tinungo ang kanyang walk-in closet at kumuha ng maiksing short at manipis na damit. Kung maaari ay ayaw niya magsuot ng ganoon lalo na sa probinsya. Iba kasi mag-isip ang mga probinsyano, lalo na kapag matatanda. Baka isipin ng mga ito na malandi siya o kaya naman ay hinahayaan lang niya ang sarili na bastusin ng iba. Kaya ganoon ang suot niya. Pero wala siyang pagpipilian dahil init na siya. Kung pwede lang lumabas ng nakabra at panty ay gagawin talaga niya. But she is living in the province where all the people are living and thinking old-fashioned way. But nevertheless, she likes to live in countryside rather than the city. Sa probinsya walang kidnapping nagaganap. Walang sunog, mga sasakyang maingay. Walang malalaking gusali at higit sa lahat walang mga preskong tao. Sa madaling salita, mas maganda manirahan sa probinsya. Wala siyang iniisip na kahit na ano, maliban sa paliguan ng kanyang alagang kabayo at pakainin ng mga alaga niyang hayop araw-araw. That's her job every day, para makatulong na rin sa mga trabahador niya sa rancho. Muli ay sa bintana siya tumambay para kahit na kaunting hangin ay makasagap siya. Vanessa, iha! Tawag sa kanya ni Nay Berta na siyang pinakamataas na kasambahay sa mansyon niya. Nasa labas ito ng pinto ng kanyang kwarto. Ikaw bang magpapaligo kay Lightning? Tanong nito sa kanya. Oho, bakit ho? Tanong niya habang pinupusod ang kanyang mahabang buhok. Kasi dumating na ang mga bagong trabahador mo. Sa stable sila dinala ni Tonyo. Sagot nito. At hinihintay pa ang signal mo para raw may matrabaho na sila. Baka daw gusto mong ipalinis ang stable mo at pati na rin ang mga kabayo. She sighed. Ako na ho ang pupunta sa stable. Aniya saka bago buksan ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi na siya nagtaka nang makita ang pamimilog ng mga mata ni Nay Berta habang pinapasadahan ng tingin ng kabuuan niya. Ay, bakit ganyan ang suot mo? Ngiting aso lang ang tinugon niya rito. Saka ito nilampasan at mabilis na naglakad pababa. Dinig niya ang pagtawag nito sa kanya pero hindi niya na yun pinansin. Alam kasi niyang pababalikin siya nito at pagbibihisin ng ibang damit. Mabilis siyang sumakay sa kanyang kabayo at pinatakbo patungo sa rancho. At habang nasa daan at sakay ng kanyang kabayo, ay malaya niyang nagagala ang kabuuan ng libu-libong hektarya ng lupain niya na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo.
Sa kaliwang parte ng daan naroon ang mga pananim nilang palay, mais, tubo at mga puno naman ng mangga, nyog, saging at kung ano-ano pa. To the right side of the road is empty, but there's fences. Inside the fences are all their animals, such as cows, carabaos, goat, and their horses. Napakalawak nun, kaya minsan ay kinakailangan pa niya magdala ng teleskopo para lang makita ang pinakamalayong parte ng lupain nila. Sa laki nun ay hindi niya inakalang kaya niya iyong pamahalaan na nag-iisa. She was just 18 when her grandfather gave the ranch to her. Iyon yung araw na mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang iwaksi sa isip niyang alaalang pilit na niyang kinakalimutan. Isang bangungot na gusto niyang ibaon sa limot. "Ya!" sigaw niya, saka mahinang sinipa ang kanyang kabayo para mas bilisan pa nito ang pagtakbo. Kalahating oras bago siya nakarating sa rancho. Malayo pa lang ay natatanaw na niya ang kumpulan ng mga kalalakihan sa labas ng stable niya. Marahil ay yun ang mga bagong trabahador na sinasabi ni Nay Berta niya. Nang makalapit siya sa mga ito ay tumaas ang 2 kilay niya. Nang isa-isa niyang tingnan ng mga ito. Lihim siyang natawa sa isip niya. Mukhang tinotoo nga ni Manong Tonyong inutos niya na humanap ng mga trabahador na mato ng katawan. Mukhang mga nag-gym ang mga ito sa laki ng mga katawan. Sa tingin niya ay kaya na ng mga itong magbuhat ng tagdadalawang kalabaw. Palakihan ng katawan ng mga ito. She asked, then faced Mang Tonyo. Masyado niyo naman atang sineryosong sinabi ko, Mang Tonyo. Sinabi ko lang naman ng mga maton. I didn't say literally. Ngumiti na parang aso si Mang Tonyo. Pasensya ka na, iha, ha? Mas mabuti na rin naman na sila ang maging trabahador mo. Yung mga nakaraang trabahador mo kasi akala mo'y may mga tuberculosis sa sobrang kapayatan. May kinumbulsyon pa dahil nagbuhat ng isang kaban ng bigas. Ang tagal pa nila magtrabaho at panay ang reklamo. Kaya naman talagang mato nang hinanap ko. She chuckled. Sige na nga, sambit niya, saka binilang ang mga kalalakihang naroon. And she frowned when her eyes laid on one man in the very edge. Sa lahat ng mga matong nakita niya doon, ay itong pinakamaliit. Pero makisig pa rin naman ito. Marahil ay hindi niya nakita ang lalaki dahil natatakpan ito ng mga mas malalaki pang kalalakihan. Pinakatitigan niya ang lalaki at masasabi niyang sa lahat itong pinakagwapo. He has the chocolate eyes that can captivate all women, even her. He has that long thick eyelashes and eyebrows and straight nose. He has that gorgeous and nice lips. He has a messy and brown long hair and stubborn jawline. Parang modelo ang katawan nito. Overall, he is hot and screaming gorgeous. Sinasabayan nitong napakainit na panahon. Damn! Iha! Napaigtad siya nang pukawin siya ni Mang Tonyo sa kaisipan. Dahil doon ay nawalan siya ng balanse. Dahilan para mahulog siya sa kanyang kabayo. Nabadaing siya nang maramdaman ng sakit ng pagbagsak niya sa lupa. Kaagad naman dumulog si Manong Tonyo sa kanya at mabilis siyang inalalayan sa pagbangon. Pinaupo siya nito sa malaking ugat ng punong mangga na katabi ng kanyang stable. Fuck! Mura niya habang hinihintay na mawala ang sakit sa likuran niya. Pasensya ka na, iha. Paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Kanina pa kasi kita tinatawag para kang nawala sa sarili. Ano bang problema mo, iha? Umiling siya sa kapasimpleng sinulyapan ng lalaki na pinipigilang tumawa. Aba, how dare he laughed? She is the boss. Walang sino man na may karapatang tumawa sa kanya. She glared at him then she pointed. You! Who are you? Nabigla ito at hindi nito inaasahan ng tanong niya. Kaya naman hindi kaagad ito nakapagsalita. Nakita niyang pangamba sa gwapong mukha nito. Hindi mo ba ako narinig? Kunot noong tanong niya nang hindi ito lumapit sa kanya. Gusto mo bang itagalog ko pa sa iyong sinabi ko para maintindihan mo? Dinig niyang mahinang pagtawa ng mga kalalakihang naroon. Dahilan para isa-isa niya itong pukulin ng masamang tingin. Kinuha niya ang horse whips na nakasabit sa tagiliran niya at gamit yun ay isa-isa niyang itinuro ang mga kalalakihan. Dahil bago lang kayo rito at hindi pa alam ang patakaran sa rancho. Sa wala namang patakaran sa rancho niya. She doesn't like rules, but now it seems like she has to do one. Mga mukhang takas sa bilanggo ang mga nasa harapan niya kaya kailangan niyang gumawa. Well, maliban sa gwapong lalaki at siyang pinakabata. She wondered, how is he? She snorted. Gwapo ka sana. Bulong niya sa isip at ibinalik ang atensyon sa iba pang mga naroon.
Kung patuloy niyang tititigan ng lalaki ay tsak niyang hindi lang siya sa kabayo mahuhulog. Baka pati na rin sa lalaking yun na hindi pa niya alam ang pangalan. Nakikita niyo bang malawak na ransyong ito? Anya, saka itinuro ang kabuuan ng malawak na ransyo. Natampal na lang niya ang sarili sa isip nang wala man lang ni isang tumugon sa kanya. Putik naman, mga pipi bang mga maton na to? Tanong niya sa isip, pero binaliwala na lang niya. As long as naiintindihan naman siguro ng mga itong sinasabi niya. Humarap siya sa mga ito. Sa loob ng bakod ng rancho lang kayo pwedeng magtrabaho. Ang mga nasa loob lang ng rancho ang pwede niyong galawin. Ang stable ko at mga kabayo na nasa loob ng stable lang ang pwede niyong trabahuhin. Other than that, wala na kayong ibang gagawin. Maliban na lang kung inutos ko. Bawal pumasok sa mansyon. Kahit sa tarangkahan lang, bawal. Saad niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Sabay-sabay na tugon ng mga ito sa kanya. Umangat ang kilay niya sa pagkagulat. Marunong naman pala magsalita. Pinahihirapan pa ako. Bulong niya sa isip, saka tumango. Okay, magsisimula na kayo ngayon. Ituturo ni Manong Tonyo ang bahay na tutuluyan niyo habang naririto kayo sa rancho. Tumango ang mga ito saka nagkanya-kanyang dampot ng mga bag na marahil ay mga damit ng mga ito. May rule ba tayo? Naguguluhang tanong ni Mang Tonyo sa kanya. She's smart. Meron na ngayon. Basta keep an eye on them. Make sure na gagawin nilang mga trabahong i-assign mo sa kanila. Sayang ang mato nilang katawan kung tatamad-tamad lang sila. Sige. Sambit nito, saka lumapit sa mga kalalakihan. May sinabi pa si Mang Tonyo sa mga ito bago ito naglakad palayo na sinundan naman ng mga ito. Naiwan siyang nakaupo sa silong ng puno ng mangga habang nakatanaw sa papalayong mga kalalakihan. Pero sa lalaking gwapo nakatuon ang kanyang paningin. She chuckled. Hindi siya pala utos na tao at hindi niya alam pero gustong-gusto niyang utusan ng mga ito. Lalo na ang lalaking yon. Looks like she's going to have a lot of fun bossing them around. Or him. Chapter 1. Vanessa continuously rolling her eyes at her parents, who is proposing her a marriage. Simula kasi nang maikasalang pinsan niyang si Corina sa tagapagmana ng Montales Corporation, ay nabalitaan ng mga magulang niya na pinamanahan si Corina ng lolo nila ng share nito sa Alcantara Empire. All of her cousin actually, maliban sa kanya, kay Roxy at kay Anisha na hindi pa nag-aasawa. Kung noon ay ayos lang sa mga magulang niya na hindi siya magka-boyfriend o ano, ngayon ay hindi na. And they're always asking her if she is in a relationship or whatever. And they're always getting on her nerves. She sighed loud. Ma, Pa, can you please stop pestering me? Wala sa plano kong pag-aasawa. Si Lolo, kaya lang naman niya ginawa yun kay Corina, ay para na rin matigil siya sa pagiging rebelde. And see, it works. Me, I am not a rebel. Abala ako sa pagtatrabaho dito sa rancho. Bakit si Isabel? Dahil nabuntis ang mga, di magpabuntis ka rin. Suhestyon ng kanyang ama na ikinagulat ng kanyang ina. Don't get me wrong, sweetheart. Gusto lang naman namin na maging maayos ang hinaharap mo. And of course, naiinggit na din kami. Gusto naming magkaapo. She snorted. Apo, that's the last thing I want to have in my life, Dad. Alam mo naman kung anong priority ko sa buhay. I want to manage this ranch and I want to raise. Wala pa sa plano kong pag-aasawa. Her parents sigh in defeat. Kaya kung yan lang ang ipinunta nyo rito, umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Kung gusto nyo akong pag-asawahin, hanapan nyo ako ng lalaking kayang buhatin ng 2 kaban ng bigas. Masipag at walang kayame sa kainitan. May dinedescribe ba siya? At yung hindi mahangin. At alam kong ngingiti ako kapag nakikita ko. Hindi yung uusok ang ilong ko sa inis. Inis siyang tumayo sa sopang kinauupuan niya at naglakad patungo sa stable kung saan nahihimlay ang kabayo niyang si Lightning. She needs to practice dahil malapit ng sunod na karera niya. Malaki pa man din ang pusta niya para manalo. Pakihanda si Lightning, igagala ko siya. Utos niya sa isang trabahador niya. Nakatayo siya sa labas ng stable at inaayos ang gear niya. Nang matanaw ang lalaki na 2 araw pa lang niyang hindi nakikita. She couldn't help but to smile. Nagtungo kasi ito sa Maynila kasama si Mang Tonyo upang ihatid ang mga manggang pinita sa kanilang buyer na taga doon. Rio, as usual. He is wearing a ragged shirt, pants and boots. Nagmistula na tuloy itong countryman sa paningin niya.
Medyo madungis na rin ito pero gayon pa man, hindi pa rin nababawasan ang angkin nitong kakisigan. Isang buwan na itong nagtatrabaho sa kanya at sa isang buwan na pagtatrabaho nito ay ito lang talagang sinubaybayan niya. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang nakikita ang binata araw-araw. Hindi naman kasi nakakasawa ang itsura nito. Kumpara kay Gino na ginagawa lang niyang target minsan kapag naboboard siya. Rio! Tawag niya sa binata, sabay kaway nang lumingon ito sa gawi niya. His name is Alero Vidal. Rio ang gusto niyang itawag dito dahil Lia ang tawag sa kanya ng mga taong nagtatrabaho sa kanya. Short for Vanessa daw. Tulad ng inaasahan niya, iniisnab na naman siya ng binata. Hindi na bago yun sa kanya. Sa araw-araw ba naman yung pagbisita sa rancho kung saan nagtatrabaho ang mga ito, ay ang binata lagi ang napapansin niya na hindi naman siya pinapansin. That guy is cold as ice. Maikukumpara niya ito sa pinsan niyang si Isabel. Ayun nga lang, mas nakakatakot ang pinsan niya. She doesn't know what she was doing. At first, it was just for fun. Dahil naboboring siya sa rancho, pero ngayon gusto na niya lagi nakikita ang binata. Kung pwede lang igapos ito at isabit sa kisame ng kwarto niya, ginawa na niya. Kung ibang babae lang ang nasa katayuan niya, tsak naman didiri na tingnan ito dahil wala pa ito sa kalingkingan ng meron ng mga katulad niya. Pero iba siya. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit naa-attract siya sa binata. Senyorita, ito na po si Lightning. Ang kanyang kabayo na kaagad naman niyang kinuha. Salamat, Ania. Pakikuha din si Pegasus at ibigay mo kay Rio. Pakisabi sa kanya sundan ako. Tumango ito sa kamuling bumalik sa loob ng stable. At siya naman ay sinakyan ng kanyang kabayo at pinatakbo yun patungo sa gusto niyang puntahan. Ano to? Kunot-noot na guguluhang tanong ni Alero kay Burgos nang iabot nito sa kanyang kabayo. Sabi ni Senyorita Lia, sakyan mo raw at sundan siya. Nito dahilan para lihim siyang mainis. Bilis na, baka magalit yun. Wala naman na siyang nagawa kundi ang sundin ito at sakyan si Pegasus at patakbuhin upang habulin ang amo nilang utos dito, utos doon lang ang trabaho. Naiinis siya sa amo nila dahil lagi na lang siyang gusto nitong sumama sa lahat ng pupuntahan nito. Gayong siyang may pinakamaraming trabaho sa rancho. Kung hindi lang talaga dahil kailangan niyang trabaho para sa magulang niya at kapatid, ay hindi siya makakatiis sa amo niya. At syempre dahil sa maganda ang amo niya, siguro kaya natitiis niya ito. Pero kahit na maganda, hindi pa rin niya maitagong pagkainis sa dalaga. Nasa malubak na daan siya nang may makasalubong na isang magarang sasakyan. Nagsalubong kaagad ang kanyang kilay sa isiping isa na naman ito sa manliligaw ng senyorita nila, na kung hindi mayabang ay lampa naman. Hindi papasa sa mataas na standards ng amo niya. Huminto ito nang huminto siya at bumukas ang bintana ng sasakyan nito at tumungaw ang isang lalaki. Is Vanessa there? Wala akong naintindihan sa sinabi mo. Hindi siya kumibo. Nakatingin lang siya sa lalaki. Ganun talaga siya. Kapag ini-Ingles ng mga taong matataas ang tingin sa sarili, hindi siya nagsasalita. Hey, I am talking to you. Kumaway pa ito. Animoy kinukuha ang atensyon niya. Are you even listening? Tagalog ang bayang sinilangan mo, kaya kung anong wika mo, gamitin mo. Hindi yung humahata ka pa ng ibang lengguwahe ng iba. How rude, man! Anong rude? Hindi siya makaintindi ng ibang lengguwahe dahil grade 6 lang ang natapos niya. Panganay siya sa 7 magkakapatid at dahil gusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga kapatid niya, kaya huminto siya sa pag-aaral. Katuwang siya ng kanyang ama sa pagbubukid sa kanilang maliit na sakahan at tumutulong din siya sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ngunit hindi sapat para buhayin silang mag-anak dahil nadagdagan ng pamilya nila nang mabuntis ang kanyang kapatid na si Rina. Sa edad nitong 16 ay nagahasa ito noon. At dahil naawa ang kanyang ama sa bata na nabuhay sa sinapupunan nito, imbis na ipalaglag ay binuhay nila ang sanggol na kaedad ng bunso niyang kapatid. Ngayon ay 28 taong gulang na siya. Ang sumunod sa kanya ay isa pa niyang kapatid na lalaki at sumunod ay puro babae na. Siya nang nagpapaaral sa mga kapatid niya, maliban kay Rina na siyang tumutulong sa kanilang ina. Where is Vanessa? He sighed. In the sea. Kahit hindi niya naiintindihan ang sinabi niya. Nagaya lang naman niya yun kay Erica, anak ng isa sa katiwala ng amo niya na palagi nagpapapansin sa kanya. Hanapin mo kung mahanap mo doon. What the fuck, man? Sapak daw. Sapak daw. Hindi na lang niya ito pinansin dahil kung tutuusin ay hindi dapat niya ito pinagtutuunan ng pansin.
Bukod kasi sa hindi naman ito importanteng tao sa kanya, ay may mas mahalaga pa siyang pupuntahan. Yung boss niya na malamang ay nainip na naman na naghihintay sa kanya. At dahil mukhang mas may alam pa ang mga kabayo sa lugar kaysa sa kanya, ay hinayaan na lang niya si Pegasus na tumakbo at hanapin ang amo nila kung saan man ito nagsusuot. Hanggang sa dinala siya nito paakyat ng bundok, sa mapuno at masukal na lugar, hanggang sa isang napakagandang talon. Wala sa sariling napangiti siya dahil taga-bundok ni naman siya at meron ding talon sa lugar nila. Ang talon na nagsisilbing kasiyahan sa kanya sa tuwing nalulungkot siya at nagbumuni-muni. Pakiramdam niya ay tinatangay ng alon ng talon ng lahat ng problema niya sa buhay. Isang buwan rin siyang hindi nakakita ng talon. Ano bang problema niya? Wala naman bukod sa amo niya na sobrang mautos. Maganda naman ang amo niya at sa totoo lang hinabighani siya noong una niya itong makita. Ngunit mayaman ito at ang mayaman na kagaya nito ay mata pobre at mataas ang tingin sa sarili. Kahit kailan na hindi niya pinangarap na magkagusto sa isang mayaman. You are late. Boses yun ng amo niya. Naintindihan niya yon dahil yun lagi ang ibinubungad dito sa kanya sa tuwing nahuhuli siya sa tinakdang oras nito sa kanya. Walang ganang nilingon niya ang kanyang amo at ganun na lang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang makitang wala itong saplot bukod sa panloob. Wala sa sariling napababa ang tingin niya sa magandang hubog ng katawan nito. Talaga naman kung ganito ito kaganda ay ganoon din ang katawan nito. Ang kulay ginto nitong buhok na nakabuhaghag at kumikinang sa tuwing tumatama sa sikat ng araw. Ang kulay asul din nitong mga mata ay sadyang mahika na umaakit sa kanya. At bago pa man siya tangayin ng kahungkagan ay iniwas na niyang tingin sa dalaga. Pinatawag niyo raw ho ako, senyorita. Samahan mo akong maligo sa talon. Pasensya na po pero hindi ako marunong lumangoy. Pagsisinungaling niya, dinig niyang natawa ang dalaga. Di tuturuan kita. I am a good teacher, you know? Wala akong naintindihan sa sinabi mo. Sige, bantayan mo na lang ako. Huwag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Hindi na siya sumagot pa. Pumesto ito sa isang banda at tumakbo saka tumalon sa tubig. Pinanood niya itong lumangoy sa malawak na sapa.